Criminal Court na may jurisdiction. Nanindigan ng International Criminal Court na may jurisdiction ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagbasura ng korte sa argumento ng kampo ni Duterte na September 2021 lang daw binuksan ang investigasyon kung kailan hindi na parte ng Rome Statute ang Pilipinas. Pero giit ng korte, 2018 pa nagsimula ang preliminary investigation sa war on drugs sa Pilipinas bago pa man kumalas ang bansa sa ICC noong 2019. Tingin pa ng ICC, sinadyang kumalas noon ng Pilipinas para makaiwas sa investigasyon. Sa puntong ito, magkakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang tanghali po, Attorney Conti. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Cheryl. Attorney, ano po ang reaksyon ng pamilya ng biktima sa naging desisyon nga po ng ICC na tanggihan ang hamon sa jurisdiction ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Siyempre, malaking ginhawa ang dulot nito dahil una, siguradong pwedeng mag-proceed ang kaso laban kay Duterte. May isa na lang katangitanging issue tungkol sa fitness to stand trial. At pangalawa, pwedeng tumuloy ang investigation na sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, Senator Bato de la Rosa. So after po nito, Attorney Conti, ay magsisimula na, pwede nang maglabas ng warrant of arrest or summons sa mga posibleng kasama pa dito sa iniimbestigahan po? Well, I would say that the prosecution is now emboldened, empowered to apply. So sila ang mag-a-apply kasi muna ng warrant of arrest kung hindi pa nila nagagawa. At itong korte ay may laya ngayon na pagpasyahan kung i-grant yung warrant of arrest na additional pa. Kumbaga medyo mas may dito, mas may confidence na hindi na naman, na malinaw na may kapangyarihan ka. Kasi itong tanong na to, may kapangyarihan ka ba at all? Na pagpasya ng kahit na ano patungkol dito. At kung ikaw ang korte na laging kini-question ang kapangyarihan o otoridad, di lagi kang patumpik-tumpik. Dito, may certainty at may confidence na dapat ang korte. Attorney Conti, gaano kabigat yung legal na epekto ng desisyon ng ICC sa kaso laban po sa dating Pangulo? Kasi di po ba yung ruling ng ICC Appeals Chambers ay final at binding na? Opo, yung Appeals Chamber ang parang Supreme Court nila. Sa ngayon, aakyat itong defense, I would assume, sa Appeals Chamber para questionin ang desisyon ng pre-trial chamber. Oh, okay. Kaya may pagkakataon pa para kumbaga mabaliktad ito. Pero unlikely alam nyo, sa buong konteksto, sa buong sitwasyon internationally, maraming nakaabang dito sa question na ito. Dahil may mga gustong umalis ng ICC rin. Mag-withdraw sila at in the hopes na matatakpan o mababaliwala ang mga nagawa na nila kung sakasakali. 3 West African states and Hungary. Pero sa nakita nilang ganito, hindi mo basta-basta matatakasan ang mga ganitong pagpapanagot. Nandyan din yung issue ng Israel. Kini-question nila yung jurisdiction ng ICC over the Palestinian territory. Sabi nila, hindi naman totoong bansa yan. Natalo din sila doon. Kaya itong pagpuposisyon ng ICC sa kanyang lakas, sa kanyang otoridad, ay palagay ko napapanahon at tama lamang sa buong pangkalahatang sitwasyon na may mga bansang gustong umariba sa paggawa ng unspeakable crime. Ito pong sinasabi, klaruhin ko lamang po para mas maintindihan ng ating mga kababayan, ay pwede pang iapila sa ICC Appeals Chamber ito pong huling na desisyonan? Yes. Ang huli po, sa totoo, yung dalawang huling na desisyonan. Oh, okay. Kung maalala po natin na malaki, di ba? Yung, actually, 3 pa pala, no? May 3 desisyon na makikita sa website ng ICC ngayon. Ito, nakatunghay ako. Yung defense challenge,
Tapos, nung October 16 last week, nilabas din yung tanong or desisyon tungkol sa pag-appoint ng experts para dun sa fitness to stand trial. Nagbigay din sila ng mga deadline. Yung isa pang desisyon, yung desisyon na disqualify yung prosecutor. Lahat ito ay pagpapasya ka lang ng pre-trial chamber at kung maayos na maisampa ng defense ang kanilang apela, tutungtong ito sa appeal chamber. So, kailangan po ng final decision mula sa ICC Appeals Chamber bago po masabing legally na cleared na po ang landas para ipagpatuloy ng ICC prosecutor yung formal investigation? Alam nyo, hindi. Dito sa ICC, dahil may ganito ng pagpapasya ng pre-trial chamber, si pre-trial chamber, tuloy-tuloy lang ng trabaho. Okay. Hindi pwedeng makaantala yung paghihintay sa desisyon ng appeal chamber. At anyway, mabilis din naman magpasya dito sa ICC. On the maximum 120 days para pagpasyahan ng anuman. With this decision, balikan ko po yung implikasyon ng desisyon ito na sa iba pang opisyal, yung mga dating opisyal na sangkot din sa kaso, gaya ni na kanina nga po nabanggit natin yung Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, former PNP Chief Oscar Albayalde. Ito po kaya ay posible ng or mahaina ng warrant of arrest din or summon? Most likely. Opo. Ang sabi nga namin kay Bato de la Rosa, imposibleng i-trial si Duterte nang wala siya. Kumbaga, malaksi na ngayon yung puwang at luwag para sa prosecution kasi hindi na sila busy sa pag-iisip nitong mga issue na ito. Kumbaga, may ilan nang naiplasta na rules ang ICC. We have jurisdiction, disqualified ang prosecutor, maghihintay tayo ng report ng independent experts tungkol sa fitness to stand trial. So si prosecution, halos konti na lang yung actively na inaayos. Opo. Pwede na siyang mag-focus ngayon sa pag-request ng mga bagong warrants of arrest. Kailan ho kaya lalabas yung desisyon pagdating po doon sa kanilang apela doon sa pagiging fit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa trial? Yung reports ay due ng mga independent expert ito sa October 31. Pwedeng mag-comment yung mga partido, including the defense. Kasi ano sila di ba? Ngayon doon pa lang din nila makukuha yung report ng independent expert. Makukuha yan, ay pwedeng mag-comment until November 5. Kaya inaasahan namin within the year, kumbaga maipasok yung informasyon. Yung decision sana within the year din, pero kung sakasakali, baka next year na. Paano ko pinili para sa kalaman ng ating mga viewers? Paano ba pinipili yung independent experts? Kasi pwede rin, baka posible rin questionin po ang pagpili dito? Yes, pero yung pagpili sa kanila ay merong listahan yung ICC ng mga eksperto. Accredited ito, meaning kilala nila ito yung expertise, at naglista ng mga pangalan. Sino yung qualified within the scope. May limitado ka lang kung sino. All of the parties already weighed in on the names submitted by the registry. Kaya I would say at this point, there should be no questions as to who has been appointed because it was clear from the start for all parties that these were the ones accredited with the court. At sabi niyo rin kanina ay posible or expected na maghain muli ng apela ang kampo po ni dating Pangulong Duterte sa desisyon na ito ng ICC. Yes, karapatan naman nila yan, kaya nakaabang lang din kami kung ano sasabihin ng appeal chamber. Okay, ano po ang magiging susunod na hakbang naman ng ICC prosecution team matapos nga po ang desisyong ito? Palagay ko, kung sa kaso ni Duterte mismo, mas mahigpit pa at mas masusing paghahanda para dun sa confirmation of charges hearing. Actually, ready na sila. Ang kanilang ihahapag sana na proposal na charges ay yung tinatawag na document containing the charges. July 4 pa lang na isubmit na nila. July 21 na ibigay nila yung pre-confirmation brief. At kumaga ready na sila din sa bare bones, halos ipapolish na lang yung script o yung mismong sasabihin sa hearing.
Kaya ready na yan na lumarga sa confirmation of charges hearing. Paano po kung yung doon sa maging desisyon doon sa huling apelan nila, maging ideklara pong medically unfit si dating Pangulong Duterte? Hindi naman madidismiss yung kaso, tuloy-tuloy pa rin ito. Ang tawag niya, kumbaga, ma-archive yung kaso dahil sa tingin ng ICC, yung pagiging unfit mo naman could be checked. Diba? Kumbaga, hindi siya permanenteng kalagayan. Kaya iti-check yan every 120 days. I-check kung okay na ba ang lagay. At of course, they will try to alleviate the situation. In fact, doon sa report ng experts, inaasahan ang rekomendasyon sa modality ng appearance kung matuloy man ang confirmation. Gusto niyo ba in person o online? Kapag online, ilang oras? Tinatanong din, pwede ba siyang umupo ng matagal? O kailangan ba 30 minutes muna, 30 minutes off camera, 30 minutes, etc. So, kaya mag-adjust ng korte sa kung ano maghihilingin ni Duterte. Paano, kung ang pinag-uusapan po ay yung pagiging mentally stable or fit pa rin? Yung pagiging mentally stable, yun yung may establish nung report ng mga experts. Kaya mahigpit kaming nakatutok din dyan kung anong sasabihin nila. Siguro po, Attorney Conti, habang nakatutok po ang lahat, mensahe po sa mga Pilipinong patuloy nga na sumusubaybay sa kasong ito, lalo na rin sa mga biktima at kanilang mga pamilya po. Para po sa mga biktima, kapit lang. Siyempre, kasi tagal natin hinintay ito. Kung taon lang hinintay natin, ngayon, buwan na lamang. Kung sa tingin namin ay magsisimula ang trial sa 2026, mas matinding bakbakan. At para sa amin na nag-aayos pa kami. Wala pang victims na qualified to participate in the case. Nag-application deadline kami ng August. Sabi nila, ilan lang dyan yung pwedeng makonsider at meron pang ilang libo na nakaabang. May complication kasi sa ICC na, kumbaga, limitado lamang yung cases or incidents na nakapresent sa kanila. Kaya, pasensya at pag-intindi ang hinihingi po namin sa kanila. Pero sama-sama din tayo sa paghahanap ng hustisya. Sabi niyo po, sorry, klaruhin ko lamang po, doon sa mga nakapila or yung gusto pong mag-testify, ay ilan lamang po yung pumasa? Hindi po mag-testify, Hindi po mag-testify, mag-participate. Mag-participate, okay. Yes, doon po sa mag-participate. Alright, so kasi marami po, I'm sure, na gusto pong mag-participate. So very limited lamang yung pwede. Yung qualified. Yes, as of now. It's because of the scope of the charges. Alright. Marami pong salamat for the update. ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti.